Panginoon naming Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay nagkatipon, Panginoon, sa pamamagitan po ng Zoom, Panginoon Lord. Nagkatipon kami ng inyong mga kapatiran, Panginoon Lord. At bigyan niyo po, Panginoon, ng sapat na kaalaman, Panginoon, at kalakasan ng aming pastor, Panginoon, sa pagpapaliwanag, Panginoon, ng aming aaralin sa gabing ito. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng sapat na kaalaman upang maunawaan namin ang pag-aaralan namin, Panginoon, na inyong salita sa gabing ito. Salamat po sa pagpalang araw, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Kami po ay nagkatipon pong muli. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you. Okay, sige. Para wag masayang oras natin. Okay, let's move now to the book of 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4. Aral tayo. Sisimula ng ating bonding time. First Peter 4:10. Pakibasa sa unang makakita. First Peter 4:10. As each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the multi-faced grace of God. Okay. Sino yung nagbasa? Sino yung nagbasa? Shirley po. Lay. Employ. Tama ba? Narinig ko ba yung word na employ? Nasby po. Ha? O, tama. Yun ang hinahanap kong word eh. Na ano ibig sabihin ng word na employ? Nandiyan kasi yung idea ng text na yan eh. Katiwala. Ha? To employ. Katiwala. Ipagkatiwala? Katiwala, Pastor. Katiwala, okay. May iba pa kayong meaning ng employed? Sabi po, give work to someone. Ha? Give work to someone and pay them for it. Okay, yun. Mas malapit yun. Now, pagka nagbabasa kayo ng verse, ang una nyo nga hanapin is the verb. Yung verb na ginamit doon. Kasi yun yung magbibigay sa iyo ng idea kung ano ang nangyayari, kung ano yung ginagawa. Now, ulitin natin ulit. 3 bagay ang una nyong hahanapin kapag ka nag-i-interpret tayo ng verse. Una, ano yung una? Sino yung? Patay tayo dyan. Sino yung nagsasalita? Sino yung nagsasalita? Pangalawa, Para kanino po yung Kanino? sinasabi? Para kanino? sino yung Kinakausap. kinakausap? Okay. Pangatlo, Kung ano po yung ipinapagawa. ano yung Kung ano po yung pinag-uusapan? sinasabi. Opo. Okay. But sometimes you have to consider the dispensational time pagka in interpretation of the Bible. Kaya pagka nag-interpret kayo ng verse, lagi nyo hahanapin yung main verb. Kasi yun yung action word. Okay? Now, kasi sa number 1 rule in interpretation is, ano yung number 1 rule in interpretation? Context rule. Exactly. Context rule. Kung ano yung context, hindi ka pwedeng lumabas doon. Or else mamamali ka ng interpretasyon. Okay? For example, ang pinag-uusapan ay salvation. So, hindi kayo pwedeng lumabas outside doon sa salvation. Kung para kanino, doon yung sa kinakausap. Okay? Very good.
Okay, sige. Now, sa pagkakataong ito, ano yung sinasabi ni Peter? No? Kung ano daw yung gagamitin natin to serve one another in the church. Ang nagsasalita dyan ay si Pedro. Sino kausap ni Pedro dyan? Mga mananampalataya sa kalat po. Mga mananampalataya saan, kapatid? Sa Pontus, sa Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Okay, so sa mga believers that are scattered in the dispersion time. Okay. Now, ano sinasabi niya doon sa mga kinakausap niya? Doon sa churches na yon na nagkalat doon sa Galatia, sa Pontius, Cappadocia, ano sabi niya? Ano pinag-uusapan diyan, Shirley? Tungkol saan? Sa serving one another. Tungkol saan yung pinag-uusapan niya? Ano yung sinasabi ni Pedro doon sa mga, ano daw yung gagamitin to serve one another in the church? Using the spiritual gift. Ha? The gift. Special Gift. gift. Anong gagawin sa gift? Serve to one another. Employ it in serving one another. Use it. Sabi, use it to serve one another as good stewards of God's manifold or varied grace. So, ano yung exhortation ni Peter dyan? Doon sa believers? Ang exhortation ni Peter dyan, o ang tinuturo ni Peter dyan, doon sa mga believers, is to use their spiritual gift they receive to serve one another in the church. Dapat alam mo yung spiritual gift mo. Dahil pagka hindi, tama yung sinabi ni Ate Anya kanina, gaya nung past lesson natin, dun sa main purpose for giving the gift for the gifted leaders, ganun din sa mga members. Hindi lang yung mga leaders ang binigyan ng gift, but everybody inside the body were given the gifts. Now, ano yung purpose? Bakit binigay yung gifts? Para gamitin mo doon sa pagsiserve sa isa't isa doon sa loob ng iglesia. Now, ang tanong, alam mo na ba yung spiritual gift mo? Kasi yung idea doon is employing spiritual gifts to minister to each other in the church. Sabi ni Shirley kanina, to give them the work. Yun yung ibig sabihin ng employing. Okay? Pagpapalakad o pagpapatakbo ng mga spiritual gifts para gamitin natin in serving one another. Ate Banji, ikaw, ano ba ang spiritual gifts mo, by the way? Service po. Service. So, gift of service. Then serve people inside the church. Si Deacon, ano ba ang gift mo, Deacon? Gift of tongues, no? May gift of tongues si Deacon eh. Kaya kung minsan, hindi nyo maintindihan yung sinasabi nito kasi gift of tongues yun. Ano yung gift mo, Deacon? Tulad yun. Sir, to serve to serve po. Service. Ha? Service po. Gift of service. Gift of service din. Okay. Si Shasha. Shasha, ano naman ang gift mo? Maliban sa kumain. Ano po, Pastor? Mercy and giving po. Talaga. Kaya pala. Ba't di ka nahabag sa akin? Anya, ano naman ang gift mo? Walang me. Yun, masakit. Di alam. Alamin mo na yan kasi
Hindi ka makakatulong sa church, baka makagulo ka. Ate Madel. Pumapayat na si Ate Madel. Wow. So, mga pa-stripes niya, oh. Di ba nakakalapad yan? Ah, Maganda po. wow. Ang bira. Pinatawa mo. Sige, ano yung gift mo? Service din po. Service din? Baka, Saka may, teaching sa mga bata. yan. Kaya teaching ko eh. Teaching din po Teaching sa saka mga bata. service. Okay. Si Brother Alvin kaya, ano kaya ang gift nito, Brother Alvin? Sa ano po, Pastor? Worship sa song, sa pagkakanta, Pastor. Sa music. Kasama yan sa area ng service. Pero si Brother Alvin kasi pang ano to, pang deacon kasi to eh. Brother Alvin, pang diakono to eh. Oo. Kaya ano to, tama, may gift of service siya. Okay. Si Ate Milen kaya. Ano kaya ang gift nito? Service din po, Pastor. Service din. Tigil na natin church natin, puro service pala tayo. Kasi mga servant po tayo lahat eh. Wow. Kaya service po. Dapat alamin niya kasi, according sa scripture, it is the minimum of 3 gifts in every person. Kaya kung alam mo na yung isa, alamin mo pa yung 2 o higit pa. Ako 5 ang gifts ko eh. 5. Brother, JM, palagay mo, anong gift mo naman? Sayaw-sayaw. Hindi yung gift, talent yon. Lahat po, Pastor, service and teaching po. Teaching. Wow, very good. Si Julia. Swimming. Gift of swimming to eh. Joke lang. Para kay Julia, ano sa tingin mo yung spiritual gifts na binigay sa iyo ng Panginoon? Service po. Tsaka, puro service, no? Pagtapos ng pandemic at nakita kong madumi ang church, hindi ako maniniwala dyan sa mga gift nyo na yan. Anika, Service po. service din. Totoo, pwede to si Anika kasi pang-Diakonesa to eh. At Ate Annie Marie, ano kaya ang gift mo sa spiritual gift na binigay sa iyo ng Panginoon? Sa tingin mo? Teaching, Pastor. Kasi before nagtuturo naman po ako ng mga bata. So before, pero ngayon wala na yung gift of teaching. Hindi nawawala yon. Naandyan lang yon kasi hindi yung binibigay tapos binabawi. Naandyan lang yon. Kinakailangan lang i-exercise, gamitin. Sabi nga, use it. Okay. Open na si Mark Allen. Ha? May question lang po ako, Pastor. Sige. Ano yan? Yung ano po ba, yung spiritual gifts, kailangan po ba siya ng reassessment palagi or nag-change ba siya over time po? Hindi. Hindi na papalitan ng gift. Nadidiyan na lang napapalawig or na-enhance. Depende kung paano mo siya ginagamit. Kasi po, Pastor, nakita namin yung forms namin dati. Yung kay Tito Jude po ito nung camp po, noong 2015. Ay, saan yan? Doon sa camp? Sa camp? Opo, Pastor. Ano lumabas sa'yo? Ano lumabas? Ano po, giving, hospitality, mercy. Yun. Tsaka ano yung pangatlo? Mercy po.
Ayan. Sa'yo, Anya. Hospitality, faith, teaching. Hospitality, gift, tsaka faith. Faith po at saka teaching. Teaching. Ba't di kayo nagtuturo? Hindi yan nawawala, pero kinakailangan niyang gamitin. Kasi, Pero pastor, diyan ka magsusulit sa Panginoon. Alala niyo yung parable of the 10 talents? Una, dalawang sides kasi yon. Una, that is actually, literally, that is, yung talent kasi na ginamit doon is puhunan, pera. Pangalawa, it also speaks of your gifts na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Stewardship kasi ang ang tema doon. Kaya pag di mo ginamit yan, may pananagutan ka rin sa Panginoon. Or kasi maapektuhan mo yung church. For example, sino may gift of mercy kanina? Gift of mercy. Nakikita mo yung kalalagayan ng church with the members, no? Tapos hindi mo in-exert, bawa, deteriorating na yung church. Or may mga membro na nagsasuffer na because of spiritual stagnancy or finances, then you do not exercise your mercy, then there will be a big effect inside the body. Gift of giving. May gift of giving ka, then hindi ka nasasaktan kahit magbigay ka na magbigay sa church. Kasi gifted ka doon eh. That is how you serve one another inside the body. Tinuturo dito ni Peter. No? That is your stewardship of God's gracious manifold grace, manifold grace. Hindi yan nawawala yung gift. Pero napapalakas yun ang term, napapalakas. May tanong pa? Pastor, pwede po bang magkaroon ka ng ikaw ay merong gift of giving but wala kang gift of mercy? Hindi ako sure pero palagay ko pwede. Hindi ako sure kung palagi siya magkasama kasi hindi ko pa yan napag-aralan eh. But I know na nag-exist yan dalawang gift na yan. Hindi ko lang alam kasi walang eksaktong verse sa Bible na nagsasabi niya na ang giving tsaka mercy go together. Pero pwede siguro, JR. Pwede rin hindi. Pero mas madalas po. Siguro mas madalas magkasama sila. Pero kasi ako pag walang eksaktong word sa Bible, hindi ko tinuturo eh, hindi ko pinanghahawakan. Mahirap kasi, di ba? Baka magkamali tayo eh. Pero I know na nag-exist yan dalawang gifts na yan. Kung nasa iyo man yan parehas, well, praise the Lord. Kung wala, well, praise the Lord. Gift pa rin yung naiwan sa'yo. Kasi sigurado, 3 yan eh. 3 o pataas pa, parami pa ng parami. Hindi ka ba kasama sa camp noon dati sa San Pablo? Hindi po, Pastor. Nag-deliver ka pa pala noon, ano? Ano po pagkakaiba ng yung gift of teaching at saka gift of preaching? May gift na naman. Parehas lang yan. Walang pagkakaiba yun. Magkasama yun, Pas? That is, gift of exhortation tawag doon. Kaya pagka-teacher ka, napaka-imposible naman di mo kayang i-preach yun. Kaya
Kaya Tep-Tep minsan pinagalitan ko niyan eh. Dinideny niya na wala siyang gift of hindi niya kaya mag-preach. Kasi hindi niya daw gift yun. Sabi ko, you're a teacher eh. Hindi pwede kasi maghiwala yun. May iba kasi na malumanay lang mag-preach, parang nagtiteach. Although may distinction kasi dapat yon. Pero yung iba naman kasi hindi naman nag-aral, hindi naman nag-seminary, hindi rin nila alam yun. Kaya hindi na natin yun. That is minor thing naman, minor thing. Okay. Thank you po, Pastor. So, ang magandang point dyan na dapat nyo matutunan, nasabi ni Peter, sa bawat isa na pinagkalooban ng mga gifts or kaloob ng Panginoon, use it or employ it, sabi ng Bible, to serve one another as a good stewards of God's varied grace or manifold grace. Kaya hindi mo pwedeng hindi gagamitin yan or else you will affect the church. You will affect the church. Seriously, you will affect the church seriously. Okay, now, 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Na-allergy na naman yata ako. Singhot na naman ako ng singhot. 1 Corinthians 12, 7. Sino gusto magbasa? First Corinthians chapter 12, verse 7. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Okay? To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Ano daw yung binigay? Ano daw yung binigay dyan? Sabi ni Paul. Ano daw yung purpose? Bakit ibinigay sa believer ang spiritual gift? Pag-aralan natin yung verse. Sige, marunong na kayo mag-interpret eh. Ano ba yung sinasabi ni Paul dyan na purpose ba why each believer is given spiritual gifts? For common For good. common good. For For common good. for common good or for the profit. For the profit of all. Okay. So, sinasabi ni Paul dyan that the spiritual gifts are given for the benefit of everyone in the church. For the benefit of everyone in the church. Kaya hindi mo pwedeng itago yan. Kasi walang magbe-benefit dyan. Hindi mo magagamit, walang magbe-benefit. So ano ang ginagawa mo sa church? Pinapatay mo ang church. Pinahihina mo yung church. Pinababagal mo yung church. For example, you have the gifts of encouragement at hindi ka nakaka-encourage dahil hindi mo ginagamit. So sayang, nagbe-benefit sana yung mga nadi-discourage. Okay? Kaya tandaan nyo, this is the ministries of all the believers in the church. Kasi ang mayroon tayong pananaw na nagmi-ministry lang tayo doon sa mga unbeliever. No. Unang-una, meron tayong ministry sa mga believers, sa mga kapatiran. Okay? Doon magsisimula ang ministry sa loob, hindi sa labas. Kapag nahasa na-exercise na yung mga gift, alam na yung mga gift,
and well-rounded na sa katuruan ng Panginoon, then that's the time that we are ready to minister outside the church. Hindi pwedeng tira lang tayo ng tira na natuto ng konti. Sugod na sa labas, ministry na sa mga unbelievers sa mundo. Well, may advantage 'yon pero mas maraming disadvantages. For example, may kilala ako ng mga Baptist believers na tuturuan ng evangelism. Tuturuan ng evangelism sa loob ng church. Well, that is good, no? Now, afterwards, pagkatapos magturo ng evangelism, pahayuin na yung mga miyembro. Sige, mamayang hapon, kumuha kayo ng tracts, mamigay kayo ng tracts, mag-evangelize kayo. Now, what do you think is a disadvantage pagka ganon? Now, is ministry is all about evangelism lang? Is the Bible, the whole counsel of God is all about evangelism? Kaya may equipping eh. Kaya may equipping. So, kung ikaw ay able ka magturo, then exhort them. Equip them. Para paglabas nila ng simbahan, they are ready to face the world. We are like soldiers. Kinakailangan equip tayo. Kinakailangan may mga yung artillery tayo. Okay? Now, na-enhance yun dahil doon sa pag-exercise ng gift for the benefit of all. No. Kaya pag may gift of teaching ka, then teach. Sabi ng Bible, then teach. At kung ano man ang gift mo, then exercise mo yan. Para makapag-ministry tayo sa isa't isa. Makapag-minister tayo sa bawat kapatiran sa loob ng iglesia. No? Sabi ko nga dati, di ba, natatandaan nyo na yung bawat pumapasok niya sa pintuan ng church natin, maaaring may ngiti iyan sa mukha. Pero sa likod niyan, hindi natin alam kung ano pinagdadaanan niyan. Baka ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sa mga kapatid na yun, well, that's your ministry. Kaya dapat aware ka. Okay, you get the point now? Bakit isinalaysay ni Paul yung purpose why each believer is given the spiritual gift? It is for the benefit or for the common good. For the benefit of all inside the body of Christ. Any question? Any clarification? Mag-practice na nga kayo maghimay ng. Marunong na kayo dati, bakit parang ngayon hindi na kayo marunong? Tagal nyo kasing hindi ginamit. Kaya tuloy, nag-i-slow na naman kayo mag-interpret ng verses. Romans chapter 12 tayo. Romans chapter 12. Verses 6 down to verse 8. Sige. Sino magbabasa? May premyo. Bibigyan ni Brother Bear ng chocolate galing Saudi. Ako po. Yeah, 3 seconds lang. Wala na. Time na. Romans 12:6. Since we have gifts, basahin ko na, Pastor, para meron akong chocolate. Go. Romans 12:6. Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. A prophecy according to the proportion of his faith. Verse 7, if service in his serving, or he who teaches in his teaching. Verse 8, or he who exhort in his exhortation. He who gives with liberally, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Okay. Galing ano? Sige, paki-explain mo nga yan. Very self-explanatory naman yan.
ibig sabihin po, Pastor, na yung mga gifts na natanggap natin, dapat natin siyang i-exercise accordingly. Kung Accordingly, ha? Nakita mo, Apo. yun yung emphasis dyan. Accordingly. Oh, what do you think is the idea ng accordingly? pag sinabi po kasing accordingly, Pastor, kumbaga naaangkop. Okay. So kung Naangkop. Tama, di ba? Naangkop. Tama, eksakto. Yeah, in-explain pa yan further. Oh, sige. If prophecy, kung prophecy daw po, dapat according to the proportion of his faith. Kung service naman, sa pagsiserve niya, or yung the one who teach, so sa kanyang pagtuturo. And then kung exhortation naman po, it's for sige, the one break who muna tayo ng exhort. konti. Doon muna tayo sa service. Paano ba natin masasabing accordingly o angkop yung service na binibigay natin? May idea tayo? Dapat po 100% siya. Kumbaga parang Yes. full heart. Accordingly. Dapat lagi niyang tatandaan yun. Dapat palaging wasto, tama, eksakto. Di ba? Okay. So, ibig sabihin, hindi kulang, hindi sobra. Hindi kulang kasi excuse me. Baka hindi naman ma-appreciate na at baka walang maging tamang resulta. Pag sobra naman, baka naman may masagasaan ka na. Hindi na para sa iyo, ginagawa mo pa. That's the idea of accordingly. Okay, kasi gaya ninyo, ilang kayo may gift of service. Kung ikaw na lang palagi, hindi mo binibigay yung chance yung iba, alam mo naman may gift of service din. So that is not accordingly na rin. No? Okay. At saka yung manifestation daw ng gifts, palagi naman yung tama at eksakto. There will be times na ikaw ang gagamitin or your brothers or sisters in the Lord with the same gift. Kaya hindi yan pwedeng nag-overlap. Okay? Now, in teaching, pag nagtuturo ka, dapat turo ka ng tama. Accordingly nga eh, di ba? Hindi pwedeng hindi ka mag-aaral. Hindi pwedeng hindi mo minamaster yung lesson mo. Kasi sabi ng Bible, in teaching, you teach accordingly. Ganun din sa nag-exhorts or exhortations. The ones nagbibigay in generosity. No, kasi nga yun yung distinction mo sa walang gift of giving eh. No, the one who leads with zeal. Ano ba yung zeal? Pag-aralan naman natin to. Baka kasi may mga gift of leadership dyan sa inyo. With zeal. Ano ibig sabihin ng zeal? Ate Madel, ano daw ibig sabihin ng zeal, Ate Madel? Or with zealousness? Sa ano po, para po sa akin, dun po sa kung ano, yung maging masikap ka po. Masikap, okay. Ano pa? Idea ng zealous. Hiram kayo ng idea dyan sa inyong dictionary. Great energy or enthusiasm. Yun. Makakita kang leader, tapos papatay-patay, para magli-lead yun. Tasig. Diba? Kaya dapat, pagka may gift of leadership, dapat alive, buhay. Okay? Hindi pwedeng nilembot-lembot. Parang joy tissue, papel na malambot. The one who act with mercy, now with cheerfulness. May gift of mercy daw, dapat may cheerfulness naman sa part niya. Pag ginagawa niya yung pag-exercise ng mercy.
So in short, yung spiritual gifts daw ay binigay para gamitin. Hindi lang para i-possess. Okay? Now, spiritual gifts will not serve its very purpose if believers fail to use them. In short, pag hindi mo ginamit yung gift mo, kawalan mo. Ikaw ang nawawalan. Okay? Kasi unang-una, ikaw ang nakakaalam kung ano yung gift mo. Pag hindi mo yan ginamit, unang-una maapektuhan ikaw, yung fruitfulness mo, yung productivity mo, yung ministry mo, maapektuhan. Pangalawa, yung simbahan, yung church, kung saan ka nilagay ng Panginoon to exercise your gift. So, double impact. Kaya, mapapansin ninyo, maraming simbahan talaga, ang hirap umusad. Ang hirap umusad. Hindi yaman sa pera ang nagpapalago sa simbahan. Kung hindi ang yaman ng pangunawa at pag-exercise ng kaalaman. Yan ang nagpapalago sa simbahan. Okay? Kaya you should know your spiritual gift. Alam nyo na yan kasi nag-seminar na tayo ng spiritual gift. Personality enhancement na rin tayo. Alam nyo na yung personalidad ninyo at ng mga kasama sa church. Now, ang hamon naman sa ating gabi ngayon, if every believer, kung bawat mananampalataya daw may mga specific na spiritual gift na ibinigay ng Diyos sa kanila. Now, ano ang sinasabi nito sa bawat mananampalataya? Ano ang iniiwang hamon nito sa bawat believer? Sige. Mami, how about you, Mami? Kung lahat daw ng believer may mga gifts, binigay ang Diyos. Ano ang sinasabi nito sa mga mananampalataya ngayon? Kung since na ang bawat mananampalataya ay binigyan ng spiritual gift, kailangan gawin natin ito ng maayos at mahusay at hindi natin pwedeng sapawan kung yung ibang believers kung pare-parehas ang iyong gift. Kailangan gagawin mo nga ito accordingly, sabi dun nga dun sa verse. Gagawin mo ng maayos, mahusay. Sige, take note of that, ha? Sige. Julia, kung lahat daw ng believers sa church binigyan ng Panginoon ng gifts, ano ang sinasabi ng aralin natin ngayon para sa lahat ng mananampalataya? Ayun po, na kung yung lahat po ng mananampalataya is may gift po, dapat po magamit nila yun sa tama. And kung hindi pa nila nahahanap yun, dapat mag-assess na sila sa sarili nila para lumago pa yung yung gift nila na binigay ng Panginoon sa kanila po. Yes, very good, very good. Well said. Very good. Salamat. Now, pag-aralan natin uli. Mag-isip-isip lang muna tayo ngayon. Kung lahat ng believer dun sa church may gift na binigay ang Panginoon, bakit kapansin-pansin sa simbahan na iilan lang ang manggagawa? Bakit kapansin-pansin sa mga church? Di ba alam niya, napapansin niyo yan, ano? Sa binili ng dugo, ilan lang ang church worker? Sa dinami-dami niyo doon. Diyan sa Kabuko, ilan lang ang church worker diyan? Dito sa Dasma, ganoon din. Ilan lang ang church worker? Kung ang lahat ay binigyan ng gift to minister to one another, bakit ilan lang ang worker sa church? Di ba dapat lahat worker? Kasi may gift. Ano ang palagay mo, Brother Alvin? Ano ang problema ng Kristyanismo, ng believer sa church? Bakit ganon? Ano nangyayari?
pag-aalinlangan, Pastor, sa sarili nila. Tsaka nahihiya. Nahihiya sila, Pastor, kasi unang-una hindi naman po talaga sila, sabihin po natin na binigyan sila ng spiritual gift pero hindi po nila ito napag-aaralan po ng mabuti para mapalago at para malaman po nila na yung spiritual gift nila ay para din po dito sa loob ng simbahan. Okay, sige. Birthday celebrant, tawagin natin birthday celebrant natin. Big Boss, sa tingin mo, bakit? Kung lahat may spiritual gift na binigay ang Panginoon, sabi nga ng Bible, lahat meron eh. Bakit konti lang ang church worker? Hindi ko alam sa kanila, Pastor. Bakit hindi na siguro po, Pastoran, yung gifts nila, hindi po sila faithful or pinakamasakit po niyan. Baka di po talaga sila makaka-profit sa church, sa ibang church po talaga sila nababagay or talaga kung saan sila magiging effective. Yun po, Pastor. Alam eh. Okay, sige. Naintindihan natin. Brother Jem, ikaw naman. Ano masasabi mo? Bakit ganon? Ano po, Pastor? Sa akin, ano po? Kasi yung iba po kasi, Pastor, gusto nilang ma-involve dun sa, for example, sa ministry, yung iba nahihiya. Kaya, hindi sila na-involve dun, Pastor, kasi siguro po walang nag-i-encourage sa kanila na sumali, ganyan. Hindi pwedeng wala mag-i-encourage, brad eh. Kasi merong gift of encouragement eh. Hindi po pwede rin sinasabi ni JR na wala kang nagtuturo. Merong gift of teaching eh. Ayan, palapit na tayo ng palapit sa katotohanan. Ate Milen, ikaw sa tingin mo, bakit ganon? Maaari pong kulang sa conviction, kaya hindi po nila ginagawa or ginagampanan yung kanyang spiritual gift. Palagay ko, malabo rin yun, Ate Milen. Kasi kung may gift ka, may conviction ka eh. Kasi hindi mo mapipigilan yun. Hindi pa po siguro niya kumbaga hindi niya pa po na iintindihan or hindi niya pa po na nahanap yung kanyang spiritual gift. Hindi po pwede kasi may gift of teaching nga sa loob ng church eh. May magtuturo eh. Tama ba? May gift of teaching ba? Meron. Oo, hindi pwedeng hindi maintindihan kasi may gift of teaching, may magtuturo. Baka po dahil sa old nature po. Baka po dahil sa old nature na nakita po. Kunyari po may gift of teaching ka. Pero dati, yung nakapaligid sa'yo, kilala ka nila kung ano ka dati bago ka maging Christian. Then parang hindi siya na-exercise kasi nga parang yung sasabihin na parang hindi sila maniniwala sa'yo kasi nga kilala ka nila na, uy, pastor na si ganto, ganyan. Uy, maka-Diyos yan, ganon. Ano tawag doon, Le, in short? Basta sa old nature nila. Sige, old nature na lang. Tawagin natin to sa old nature. Pwede siguro, pwede, no? Kasi kung old nature naman, may new nature ka rin eh. Bagong nilalang ka na eh. Oh, ay ka, mami. Ano naman masasabi mo doon? Bakit? Ito lang worker ko, konti lang. Kasi pag ang church kasi, pastor, may mga designated work na binigay ang iglesia. Oo, clear yun. Clear. Meron. Kahit ang lahat ay may gift, kung sabay-sabay tayong gagawa sa loob ng church, parang ang gulo-gulo nun. Kasi sabay-sabay kayong gumagawa eh. Pero kung nasa designated ang trabaho mo, ang ministry mo as a gift of giver, encourager, teacher,
accordingly ang pagkakakilos nyo, nasa order ang loob ng church. Well, tama yon, tama yon. Kaya lang hindi yun ang problema eh. Ang problema, wala nga manggagawa eh. O konti nga eh. Maybe because they are not using their kanilang mga gifts. Yun, isang dahilan yun. Ayaw nila Yan ang isang mag-involve dahilan. sa ministry. Hindi na i-exercise, hindi na i-exercise yung gift. Ayaw Yun, nila tama. Hindi na-exercise yung gift. Yan ang problema. Kaya wala manggagawa. Pastor, dito sa Kabuko kasi walang sweldo. Brad, kung sweldo pag-uusapan, sana matagal na ako nag-resign. Wala naman sweldos, Pastor. Okay. Tumataas dun sa Team Mendoza. Okay. Go. Iba pa daw po may sagot. Sige. Sige. Yung po siguro pas willingness to serve. Okay, yan. Lack of willingness. Yan. Huwag na kayong magturo. Kasi yan ang isang problema eh. Nagtuturuan tayo kung sino ang may kulang eh. Pagka ganyan ang sistema, una mong talongin sarili mo. Unang-una, talongin mo, involved ba ako? Manggagawa ba ako? Pagka hindi, pagka manggagawa ako, bakit ilan lang kami? Parehas lang kami may gift. Na-exercise ko ba yung gift ko? At willing ba ako na gamitin ito? Okay, wala, lack of encouragement. If you have the gift of encouragement, then why don't encourage others to serve the Lord? If you have the gift of teaching, why don't you teach others to serving the Lord and exercise their gifts? Yun ang malaking problema eh. No? Walang willing. Kaya nga miski doon sa mission ang problema ng Panginoon eh. Yan ang problema. Walang may gusto eh. Okay, yun naman ang pangalawang sagutin natin. Sa tingin ninyo, ano naman ang malaking dahilan? Bakit kakaunti lang ang gustong maging worker ng Lord? Sabi ng Panginoon yan eh, di ba? Sabi niya, truly the harvest is plenty, but the laborers are few. Panginoon Jesucristo mismo nagsabi niyan eh. Nasagutin natin yung problema na yun. At tingin ninyo, bakit? With all the spiritual gift given by God, ano yung isang malaking dahilan? Bakit ayaw mag-serve ng Kristiyano sa Panginoon? Ayaw pastor mag-suffer for Christ. Ayaw mahirapan. Okay, pwede. Ano ba yan? Katamaran ba yon? Papasok ba doon yung katamaran? Kasi ayaw mapagod eh. Katamaran yun, di ba? Mahal sa sarili. Okay, tanggapin natin yon. Tinatamad o ayaw mapagod. Ano ba ang dahilan? Huwag muna tayo magturo ng iba. Ha? Sa sarili muna tayo. Ikaw mismo, ano yung dahilan mo? Bakit hindi ka nagsiserve sa Panginoon? Walang puso sa gawain, Pastor. Ikaw wala kang puso sa gawain? Sagot ko lang yun, Pastor. Kung bakit ayaw nila Sa sarili muna tayo magsimula. Commitment po. Ayaw magkaroon ng responsibilidad po, Pastor. Ayaw ng responsibilidad. Yan. No? Sa commitment, Pastor. Hindi, kahit naman walang COVID, ganun pa rin eh. Commitment. Commitment, sorry. Kala ko takot sa COVID eh. Takot sa commitment. O ano pa? Marami pong priority. Ano yun? Ano tayo? Real talk tayo, real talk. Marami pong priorities. Okay, tama. Paliitin natin yung sitwasyon. Sa loob ng pamilya ninyo, ilang kayong member ng church at ilan sa inyo ang nagsiserve sa Panginoon? Tandaan ninyo a strong church is composed of a strong family. Tandaan niyo mabuti yan.
Okay? Now, kaya magsisimula ka sa loob ng bahay muna. Sa loob ng bahay ninyo, halimbawa mag-asawa kayo, dalawa kayo mag-asawa, parehas ba kayo na naglilingkod sa Panginoon? Kung may isa kang anak, tatlo ba kayo naglilingkod sa Panginoon? Now, mula doon mo palitin yung yung issue. O bakit hindi kami lahat nagsiserve sa Panginoon? Eh may mga gift kami lahat eh. Then make an assessment, ano ang problema ng individual? Kasi kailangan nating sagutin yung issue. Kasi yun nga pinag-aaralan natin ngayon. Ibinigay yung gift para gamitin, hindi para i-possess. Okay, that is the principle na nililinaw natin ngayon. You were given the gifts to use for the common good, for the benefit of others. So siguro ayaw mo naman na walang nagbe-benepisyo sa gift mo. At naandyan lang yan. Dahil at the end of the day, ipagsusulit mo sa Panginoon yan dahil nasa ilalim yan ng stewardship mo. Now, ang tanong, nagkamali ba ang Panginoon nung ibinigay sa iyo yung gift na yan? I don't think so. Dahil sabi ng Bible, minsan hindi nagkamali ang Panginoon at hindi siya subject para magkamali. So tama yan na naandyan yan. Perfect yan na naandyan sa iyo. Kaya pagdating sa simbahan, pag in general sense, mabibilang mo talaga kung ilan lang involved. Pero mananatili yung question mark. Nakahang. What is the problem? Hindi naman kasi pwedeng walang gift. Sabi ng Bible, malinaw, everybody was given the gifts. Gifts kasi ginamit ng plural eh. Kaya that is more than 2. Kaya sa pag-aaral namin, that is the minimum of 3 gifts per believer. No. O di ba ang hirap sagutin? Mahirap. Tama rin si JR kasi walang bayad. Yan ang number 1 na sagot. Kasi walang bayad. Kung may sweldo lang lahat ng worker sa church, marami pa mag-a-apply dyan. Sa dami na walang trabaho ngayon. Lahat may spiritual gift. Ha? May sweldo, pastor. Lahat may spiritual gifts. Sige. Meron pa kayong naiisip? Bakit? Dami naman ng binigay ng gift ng Panginoon, pero bakit ilan lang ang willing na gamitin yung gift na yon? Wala pong unity sa loob ng church, Pastor. There is a problem of in unity. Pwede. Pwede rin pong pastor na natatakot siya na magkamali siya or parang mabash or ma-judge siya. Personality, no? Pwedeng may problema yung personalidad, no? Kaya isipin ninyo, no? Tapos ikaw nagpapastor ka sa isang simbahan with 70, 80 members. Mamamatay ka talaga ng maaga. Okay, isipin mo. Out of 50 ngayon, masaya na daw yung church pag may 5. Yun ang ratio ngayon eh. Sa 100 may 2. Grabe, no? Hindi, sorry. Hindi naman 100. 2% eh. 2% of total membership. Yun yung survey ngayon. Only 2%
are committed workers. Ano ba ang ratio pag 2%? Sa bawat 100, ilan yung 2% na 100? Late, ano? Late lang, no? Late lang ang ratio, no? 2 sa 100, no? Yan. Kaya yung ministry mabagal umusad. Kaya ang church mamatay, mabuhay. Lalago sandali, hihina na naman. Okay, so tandaan natin mabuti, no? Suma total ng ating aralin ngayong gabi. Yung spiritual gift ay binigay ng Panginoon para gamitin. Hindi para angkinin mo lang. Okay? Hindi para mapasayo lang yan. At yung purpose, bakit binigay yan, ay para mag-benefit yung body. Para mag-benefit yung body. At if you fail to use them, no? Doon magsisimula yung problema sa loob ng iglesia. Kaya magsisimula kang tatanungin sarili mo, ano bang gift ang di ko nagagamit, di ko na-exercise? Yan. So una, magsimula ka, alamin mo muna yung spiritual gift mo. No, pag nalaman mo, nagagamit ko ba ito lahat? Kasi sabi ni Paul, use them. Use it. Sabi ng Bible, use it. No, for the common good. Okay? Now, last question. Last question doon sa aral natin. Medyo palawakin pa natin ng konti. Ano sa tingin niyo mangyayari sa church kapag malaking porsyento ng mga miyembro ng church ay hindi in-exercise yung kanilang spiritual gift? Sige, magsimula tayo mag-survey ng mga pananaw. Ate Banji, ano sa tingin mo? Ano mangyayari sa church? Ano magiging epekto nito sa church kung patuloy na yung malaking bahagi ng mga bilang ng miyembro hindi gagamitin yung kanilang kaloob o yung kanilang mga gifts? Ano po, mapipila yung church. So kaya mawawala po, malulusaw. Lusaw, okay. Patterson, ikaw, may idea ka? Ano po, magwawatak-watak po yung church. Bakit? Bakit magwawatak-watak, Brad? Kasi po halimbawa po may 2 or 3 lang po out of 5 na miyembro, tapos lahat po may gifts. Kung 2 lang po yung nakilos, parang nagsisilipan po na but sila hindi naman sila nagsiserve. Bakit? Halimbawa po, banding, but ako lang lagi yung nagde-devotion. Parang magsisilipan po. Tapos yun po yung yun po yung sisira sa church kasi hindi lahat nagpapasok. Pwede, no? Pwede rin, ano? Magsisimula ng hindi pagkakaunawaan siguro, no? Okay, pwede. Pwede nga siguro. Ate Grace, nandiyan ka pala. Hindi ka malang nagpaparamdam. Sasabihin mo lang, dito na ako. Dito po ako, Pastor. Nakasabay ka ba dun sa aralin? Opo, Pastor. Sige, ikaw naman. Ano naman ang pananaw mo, kapatid? Masisira po yung church. Kasi walang mga workers. Okay. Mawawatak-watak. Si Ate Banji, malulungsaw. Si Grace, masisira. Ang lulupit na mga nyo, Nakatakot, Parang kinakabahan na ako, Madel, ikaw naman, Madel. Hindi po magiging maunlad yung church. Ganon din po yung mga tao po doon. Hindi po nila napapractice yung gift na binigay sa kanila.
Okay, hindi uunlad. So pag hindi umunlad, ibig sabihin babagsak. No, hindi umunlad ibig sabihin bumagsak. Brother Jem. Sa akin po, Pastor, ano po, papangit yung image ng simbahan dun sa environment kung saan nakatayo yung simbahan, masisira yung testimony. Kaya once na nag-conduct sila ng... Bakit masisira yung testimony? Kasi po, Pastor, nakikita ng tao na nagkakanya-kanya sila sa loob ng simbahan. Hindi po sila nagkakaroon ng unity nga po. Na lumalaki yung problema, bro. Yung lang, hindi na-exercise yung gift. Ano magiging epekto nito sa church? Ano po, Pastor? Walang paglago, Pastor, hindi lalago yung simbahan. Oh, yan. Tama yan. Agree ako dyan. Hindi talaga lalago. Oh. Ikaw, bossing, big boss. Ang tagal naman yung handa mo. Kala ko papalalamove mo yung tinapay na papadala mo sa amin. Hanggang ngayon wala pa. Tira na po, Pastor. Tira. Ikaw, bossing. Ano naman tingin mo? Ha? Mapapagod po yung ating... Mapapagod yung iilan. Tama, yan. Eksakto, mangyayari talaga yan. Mapapagod yung iilan. Siyempre. Okay, very good. Galing mag-isip Algin. Nandiyan pala si Ate Algin. Sorry ngayon ko lang na-swipe yung iyong beautiful face. Ano sa palagay mo nangyayari sa simbahan natin? Manghina yung church. Mahina yung volume mo, ate. Manghihina po yung church. O, manghihina, no? Bakit manghihina? Kasi po pwedeng umalis ng mga ibang members. Bakit ang alis? Kasi? Kasi di nagagamit yung mga gifts, pwedeng maghiwalay-hiwalay po. Oo nga, siguro isipin nila pa. Hindi naman ako nagagamit dito eh. Yung iba, hindi na-encourage kasi parang wala naman nagmi-minister sa kanila, no? Nagmi-minister sa kanila. Good point. Deacon, tingin mo, Deacon. Ano po, Pastor? Magiging ano po, hindi uusad yung church sa paglago. Inulit mo yung kay Madel. Bakit hindi lalago, Brad? Anong pananaw mo? Bakit hindi lalago? Kasi po hindi nila hindi po nagagampanan yung purpose kung bakit sila nilagay ng Panginoon sa simbahan. Kasi sabi nga is for the benefit of the church yung yung gifts and talents ba't tayo binigay ito ng Panginoon eh. Oo nga, tama. Kasi hindi na serve yung purpose, no? Ng church. Bakit yung Katoliko? Bakit yung Katoliko? Hindi naman na-exercise yung gift nila. Lumalago. Marami pa naman yung pastor. Ha? Kahit iglesia ni Cristo Pastor, lumalago yung pastor. Iba naman yung pastor. Gandaan ka sa pagkakasama mo. Nandiyan si Bradley Patterson. Baka makasagasa ka lang. Ganun din. Iba pa rin yung pastor. Hindi na serve yung purpose, ano? Oo nga, ano? Sino pa may idea? Sino yan? May sweldo sila, Pastor, yung mga yon. Tama, Pastor. Hindi ko alam. Hindi ko natanong eh. Magiging stagnant, Pastor, ang gawain. Hindi uusad. Magiging stagnant ang gawain, hindi uusad. Malamang, kasi wala namang gagawa eh. Ate Milan, ikaw, ano magiging epekto? Wala po ma-accomplish and at the same time po mabagal po yung progress.
Oo, tandaan nyo, may mission ng church. Merong mission ng church to accomplish. Yun ang pinakamasakit na mangyayari. Alam niya sa Book of Revelation, anong tinuturo ng Panginoon dyan? Pagka hindi na serve yung purpose ng church, aalisin ng Panginoon. Una, yung leader. Pangalawa, yung simbahan. Kaya kita niyo yung 7 churches doon sa Revelation. Kahit isa doon, wala na nag-exist ngayon. Pasya din po yun. Malulusaw. Malulusaw nga eh. Oo, lusaw na nga yung 7 churches doon. Paano na yung church namin, Pastor? Wala na kaming leader. Malulusaw talaga. Yun yung unang gagawin ng Panginoon. I will take the angels of the church, sabi ng Book of Revelation. Ang una kasi hindi nyo ginagamit yung gift ninyo. Yun yung pinakamalalim na rason eh. Revelation. Hindi na ina-exercise yung gift. Hindi na nag-glorify yung head of the church, Jesus Christ. And God is walking in the midst of the churches. Tandaan niyo yan. Nag-observe ang Panginoon. Naglalakad siya sa loob ng iglesia. Basahin niyo yung Revelation, pag-aralan ninyo. May mga warning doon. Kaya pagka tinanggalan ng leader ang church, there is a big problem doon sa business ng church. Pwedeng tanggalin ng miyembro, hindi malaking issue. Pero pagka leader ang natanggal, there is a big problem. There is a very serious problem na pinagdadaanan ng iglesia. Na kinakailangan magkaroon ng spiritual assessment. Unang-una talaga dyan yung gift. Kasi yung distribution ng gift, perfect yun eh. Eksakto ang pagkombinasyon yun. Kaya hindi nagkakamali ang Panginoon pagka inilalagay niya ang mananampalataya sa isang lokal na iglesia. Hindi yan nagkakamali. Because yung administration ng gift, perfect ang kombinasyon nun. At Panginoon lang ang nakakaalam nun. Miski ako, hindi ko nakikita. Well, nadi-discern ko na meron siyang gift na gano'n. Pero yung diskarte ng Panginoon, yung kombinasyon ng Panginoon sa loob, yun ang hindi ko nakikita ng buo. Hindi naabot ng pananaw ko yun eh. Pero palagi kong pinangahawakan. Since Jesus Christ is the head of the church, tama palagi ang desisyon niya. Do you agree with me? Jesus Christ is the head of the church. Now, tanongin niyo, bakit tinanggalan kami ng pastor? Then you kneel down and the church should pray. Yan ang una niyong gagawin, church. The church should pray. Dapat mag-invest kayo ng oras in prayer, in fasting. Kung kinakailangan niyo mag-fasting, you fast. To understand bakit tinanggalan kami ng leader. Masakit yun. Major issue yun. Kung ang member ang aalisin, well, napaka-minor. Madali lang replacement niyan eh. For few days or few months or few years, nandiyan yung replacement na bibigay ng Panginoon dyan. Pwedeng ililipat yun ng ibang lugar para gamitin ng Panginoon or tinatanggal yun kasi hindi naman talaga yun kawan ng Panginoon. Dalawang bagay lang yan. It's either ililipat ka ng Panginoon para sa kanyang layunin or aalisin ka ng Panginoon sa kawan kasi hindi ka naman talaga kawan ng Diyos. Kaya baka isipin nyo kasi napaka-minor na issue ng paggamit ng spiritual gift. Hindi po, this is a major issue.
Tsaka alam niya yan, nararamdaman niya yan. Kapag hindi lahat nag-function, may problema ang simbahan. Di ba? Isang simpleng halimbawa lang na nararamdaman ng simbahan. Alam ninyo, pagka hindi kayo nagbigay, hindi ninyo in-exercise yung gift of giving or yung responsibility nyo in returning your tithes and giving your offerings. Simpleng ilustrasyon lang. Ano nagiging epekto sa church? Nararamdaman, di ba? Nararamdaman. Now, ano ang nagiging epekto sa pamilya? Expected ka na yan. Pag bumaba ang giving ng church, after a month, may magte-text sa akin, may tatawag, may kakausap, Pastor, paki-pray po. Kasi hindi na naman kami nakakabayad ng bills namin. Pastor, buhol-buhol na po yung buhol-buhol na po yung, wala na po kaming wala na naman trabaho si Kasi yun eh. Given na yun ng Panginoon eh. Hindi magtatama yung both ends ng PC. Pagdating sa spiritual service, what do you think ang magiging epekto? Yung hot or cold ka. Masigla ka ngayon, next month malamig. Susunod naman, masigla na naman. Susunod naman, active na naman. Tingin niya nagiging epekto sa church at sa pamilya. Meron yan, hindi pwedeng wala. Kaya ang topic about spiritual gift is very, very important. Bakit? Tandaan niyo palagi ito, ha? Tandaan niyo. The church of God is you. You are the church. And Jesus Christ is your head. May lordship si Jesus Christ sa'yo. Kaya isipin ninyo, ang unang maapektuhan, church, I don't think so. Ang unang maapektuhan ay ikaw, ang iyong pamilya, bago pa ang iglesia. Kasi ang purpose lang ng church building ay to gather the believers, the church of God, the true church of God. Kayo, ipunan lang yun ng Diyos eh. At pag naroon na tayo, naroon siya at pag may mananamba, naroon siya. Sabi sa Revelation, at siya ay lumalakad sa gitna ng mga iglesia. Kaya ingat, mag-ingat sa kaloob ng Panginoon. The question now, tonight, the last question is this. Are you a good steward of God's manifold gifts? Stewardship, kapatid, ang spiritual gifts. Kaya dapat may assessment tayo. Am I a good steward of God's manifold grace sa pagbibigay sa akin ng gift? Biyaya ng Panginoon yan, kapatid eh. Spiritual gifts are God's grace. Bakit yan grace? Kasi kapatid, kalakip yan ang kaligtasan mo. Kalakip yan ang kaligtasan mo. Yung ba mga unbeliever may spiritual gifts? What do you think? Yes po. Meron? Po. Wala po. Wala? Sino pa meron? Sino pa wala? Talpa ka na. Sino sa meron? Sino sa wala? Kakasana natin to. Talpa ka na.
Yung bang mga unbeliever may spiritual gifts? Ha? Wala. Siyempre Wala wala. po. Wala. Siyempre wala. Hindi sila spiritual na tao eh. Patay pa Wala. sila spiritually. Paano magkakaroon ng gifts yun? Spiritually, patay yun. Wala. Mali lang po yung pagparinig ko, Pastor. Sa tanong. Okay lang, Brother Alvin. Nanalo po ang wala. Sa wala, nanalo. Sige. Ipapadala nila sa GCash nyo yung napanalunan nyo. Yan, diyan kayo magaling. Yan, dami na naghihirap tuloy dyan sa talpakan na yan. Okay, so mga kapatid, tandaan nyo palagi yan. You are the church of God. Okay? And binigyan ka ng gifts ng Panginoon as part of His grace to use it for the benefit of others. First, to the believers and also to the unbeliever. Kaya use it, kapatid. I encourage you to use it or it will affect you. Spiritually, emotionally, mentally, and physically, it will affect you. Di ba? Pagka hindi mo nagagamit yung gift mo, hindi ka mapakali. Parang may kulang. So, physically, apektado ka. At hindi ka at ease di ba? Stress ka, bugnuting ka. Epekto yan. Kasi, salvation is a grace from God. Tama? Kalakip ng salvation mo yung spiritual gift. Kaya maapektuhan ang buong pagkatao mo, buong kaluluwa mo at buong lakas mo. Kaya kung minsan nagtatanong tayo, am I a contented Christian? Bakit hindi ako happy na Christian? Baka kapatid, hindi mo ginagamit yung gift mo. Isang dahilan yan bakit hindi masaya ang isang Kristiyano. Okay, kaya malinaw yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Dahil binigyan tayo ng mga spiritual na gift, use it. Use it for the benefit of others, for the glory of God. Okay, and that's end our lesson tonight. I hope na may natutunan na naman tayo. Maraming salamat sa inyong oras. Thank you for our bonding. Unless meron kayong clarification or gustong idagdag sa ating lesson tonight, we will end this in closing prayer. Okay. Sakit ng likod ko. Okay. Meron kayong gustong ilinawin o gustong i-share something about our lesson from your past experience? Pastor, meron po ako, Pastor. Hindi po talaga sa amin ito. Sa mga ibang kapatiran po na nakikita ko. Na kapag, kagaya nga po ng sinabi nyo kanina, Pastor, tungkol po sa pag hindi nag-abot po yung PC, yung sinabi nyo po na parang maglilitaw. Kumbaga, ginagamit po nila yung panahon na kailangan nila para mas maging lumapit sila sa Panginoon. Pero pag sagana naman po ay parang nakakalimot po sila. Yun po yung mga nakikita ko sa mga ibang kapatid. Totoo yan. At magiging kapansin-pansin din yan talaga. Thank you, Brother Alvin. Sige, sino pa gustong mag-share? Ako po question, Pastor. Sino yan? Sabihin ng pangalan, sa nakatira, ilang edad. Glaze po. Grace. Question po. Saan ka? Taga
Taga Extension, Mabuhay. delikado to taga-extension. Mas marami pa sa phase 1, Pastor, ang kaso ng COVID. Oo, alam niyo ba, ang dami nang namatay sa phase 1. Opo. Pati si Brother Raul. Kilala niyo si Brother Raul Cantos? So Umuwi may na siya sa palengke po, Panginoon. banda. Hindi, dito siya sa bandang likuran ng palengke. Bandang taas na. Grabe, no? Ang dami na namamatay sa phase 1, promise. Kaya ingat kayo, huwag muna kayo pupunta sa phase 1. Nandiyan ang virus. Sana wala pang Delta. Brother Raul po na yung Cantos na yung bahay niya doon sa may Oo, yung sa may pababa. Papunta kila Mary Ann. Opo. Yung may anak na nag-aaral dati sa Kabso. Oo, yung nagsisimba dati sa church nung napalipat sila dyan, di ba? Ay. Tapos sila Sister Annalisa naka-quarantine pa hanggang ngayon. Sama niyo sa prayer pagka may prayer time ninyo. At Grace, sige, go ahead. Okay po. Question po. Pwede po ba i-consider ang passion yung sa kanina po? Pwede po ba Mahina po i-consider? yung audio mo, Ate Glay. Hello, Mahina, test. mahina. Hello, test mic, Char. Yan. Okay. Ayun. Layo kasi ng mic ko. Ayun. Pwede po ba, Pastor, i-consider yung passion na reason kung bakit ang isang individual or yung worker hindi niya makommit o ma-devote yung sarili niya though meron siyang spiritual gifts? Passion? Yes, passion po. Kasi 'di ba usual po kasi ang nangyayari sa atin, although kasi parang worldly, ewan ko lang. Pero yun po yung tanong ko. Kasi 'di ba pag yung passion mo sa music, for example, kaya mo ginagawa yun kasi nandun yung puso mo Kumbaga nandun, bukod sa may gift ka, nandun din yung willingness mo doon sa part na yon. Basta nandun po yung passion. Ganun po. Yun lang po yung yun po yung tanong ko. Pwede bang i-consider ang passion na Opo, reason kung bakit ang isang workers hindi niya magawa or bakit kaunti yung workers kasi hindi nila magawa hindi nila ma-commit yung sarili nila dun sa binigyan ng spiritual gifts. lack of passion, ibig mo sabihin? Opo. Oo, malamang yun. Malaking bagay yun. Kasi nagsisimula ang ministry sa desire. Sa noble desire. Okay? Kaya pwede yun. Gracie. Hindi po siya considered na worldly reason, Pastor. Hindi naman. Lack of passion? Opo. Ay, unang-una, pagka lack of passion, ang malaking problema mo doon is your love for God. Wala kang passion sa Panginoon. Kaya hindi mo talaga gagawin yun, no? Malinaw ang Bible, love the Lord your God with all your heart. So doon papasok yung passion. With all your might, with all your soul. Kaya malaking reason yun. Major reason yun, Ate Grace. At according dun sa pag-aaralan natin, pag yung in the absence of the love for God, well, there is a big problem. Kaya tama yung sabi mo. Talagang big factor yun. Major factor yun, I mean. Para kung bakit hindi nagsiserve ang believer sa church. Salamat po, Pastor. Okay, salamat, Ate Grace. Next. May caller pa ba tayo? Para tayo na ay tulpo Hello po. Ann Stephanie po pangalan? galing na. Saan? Dating taga-pension Mabuhay po. Ako, buti nakaalayas na kayo doon.
Pas, yung tanong ko po is it okay lang po ba na mag-reassess ng spiritual gift? Kasi parang nung time po nung during that camp po is bata pa po kami, parang hindi pa namin siya truly talaga na Iintindihan. na assess yung sarili natin kasi bata pa po kami nun eh. Parang yung ganun po. Oo. Saya-saya. Actually, dapat nga yan, from time to time, may assessment ka eh. Kasi kung minsan, late mo na na-realize na meron ka palang gift. Siguro may alam ka isa, hindi mo alam na dalawa pala sila or tatlo. Or kung minsan, hindi mo yung gift. Minsan kasi na nakakalin lang yung pakiramdam. No? Nakakalin lang yan yung pakiramdam. Yung feeling mo merciful ka, minsan ka lang naman naawa, hindi naman palagi. Ganun nga po Isipin kasi mo, may gift of mercy ka na agad. Pagka may gift of mercy ka, that you will be very consistent with sa area ng exercising the mercy. Okay? Kasi sabi diyan, with cheerfulness. Alam mo yung nahahabag ka pero hindi ka napapagod. Gift kasi yun, kaya hindi napapagod. Hindi napapagod na habag. Oh. Pwede yun, pwede. Advantage mo yun kapag ka meron kang consistent ka sa assessment. Pwede mong gawin yun every 6 months or every year. Pwede. Nabigyan ba kayo ng pattern doon or clue on how to make a spiritual assessment? Meron po dito Maganda yung materials na ginamit natin doon. Naalala ko yun. That was 2015 ba yun? 14? Opo, Pastor. Meron 2015 po. Sa San Kung Pablo mga yun. promise namin, Pastor. Sa San Pablo yun, di ba? Opo. Yung camp natin doon. Tama. Naalala ko na yun. Pwede nga ulit gamitin namin, Pas, nasagutan. Oo. Actually, maganda yung materials na yun eh. Ano ba ang tinuro ko nun? Parang 3 kaming teacher nun, di ba? Si June, si Bon. Ayan, si family. About family po, Pastor. Hindi, si Brother June yata nagturo sa family nun. Parang Pas, magre-reassess na lang po kami. mabuti pa, Ito na mabuti. gagamitin namin. Oo. Now, if you have time, share it with others. Yes po. Para Magawa na lang po kami, Pastor, ng soft copy. Para makapag, or one session natin, pwedeng, spiritual gift assessment. Karoon tayo ng one session dito sa bonding. Maganda po yun, Pastor. Ayun, pabor na pabor kay Ate Glaze. Di ba? Blessing pa. So, para makapag-minister tayo kay Ate Glaze. Amen. Yeah. Sige. Mabuti, maganda suggestion yan. Actually, doon dati sa Makati. Sige, go. May tanong pa daw po siya, Pastor. Pastor, yung po ba, yung gift, merong high possibility na contradicting siya sa personality. Hindi pwede. It cannot be. Perfect kasi ang gift eh. Every good and perfect gifts are from above. Kaya walang confusion, walang contradiction. Kung minsan lang, di mo lang talaga alam. Hindi ka confused, di mo talaga alam. Pero meron pong circumstances, Pastor, na ayaw i-acknowledge na ayun yung gift niya. Yung parang ganun. Oo, marami nang nangyayaring ganyan. At actually, yan ang isa sa problema sa spiritual gifts. Pagka hindi properly na ituro. Kaya dapat may assessment ka talaga. Pinag-aaralan yan eh. Mahirap yan hula-hula lang. Tapos pakiramdam, mahirap. Kaya dapat pinag-aaralan.
Kaya normally yan, binibigay namin yung mga ganyan topic sa mga pastor o sa mga Bible school graduate na may background ng psychology. May background ng psychology para mas mas efficient yung nila, approach nila. Kaya pag may mga Christian na psychology graduate, yan ang ina-approach ko to teach yung ganyang Natatandaan niyo si teacher Tintin Tumilba, yung pinagturo ko sa church noon, psychology graduate ng Lasal. Yun yung una nagturo sa atin yan personality enhancement. Natatandaan niyo? Kasi mas effective sila pag ganyan. Bakit ate Shasha, naguguluhan ka na ba? Nagugulumihanan ka ba? Di ba, Pastor? Kasi nung nagsagot po kasi ako nun parang 13 pa lang po ata ako nun o 12. Tapos pag ina-assess ko po yung sarili ko ngayon, parang ibang-iba po dun sa mga spiritual gifts na nasagot ko. Kasi parang nung time po na yun, Pastor, may mga part doon na kinopya ko lang kay Teacher Ira kasi hindi ko maintindihan yung sentence. Yung parang ganun po, Pastor. Saka time-bounded kayo nun di ba? Po, 30 minutes. Time-bounded yun kasi ilang minuto lang yun. O, pwede. So, malaking bagay na mapag-aralan niyo uli yan or ma-review. Okay, sige. Thank you. Meron pang yes, thank you rin. Naging masaya kayo sa bonding natin ngayong gabi. Salamat sa Diyos at tayo'y nakapag-aral muli ng kanyang salita. Hanggang sa muling pagkikita. Okay? So, bukas ay ating prayer meeting. Sana nandyan din uli kayo. And let us exercise our gifts to serve one another. Maraming salamat. At hanggang sa muling pagkikita, pagpalain tayo ng Panginoon. Okay, so Brother JM, pwede bang ikaw ang mag-close sa prayer ngayong gabi? God, Heavenly Father, Lord, salamat po sa Lord na yung pinagdalo po sa bawat usapang. Salamat din kami, Lord, sa buhay ng aming pastor, na pag-ibig ginagamit, Lord, para lang mag-ulog kami sa aming spiritual na buhay. Ingatan, Lord, ganoon din, Lord, ang mga kapatid ko mula sa Pinoy na po. Yes, ni Cristo, Lord, pati na sa Dasmariñas, Panginoon, ang FBCF. Ingatan ko po yan, Panginoon, tuloy niyo silang ilayo sa tanang. Salamat din, Lord, sa lesson, Lord, na aming natutunan, Panginoon. At lahat ng ito, Lord, ay pinabalik namin sa iyo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. At pwede tayong magbatian sa isa't isa, picture.